kapatid, nandito po tayo ngayon sa midweek online service na kung saan ang ibabahagi ko para sa call to worship ay tungkol sa panalangin. Ano ba ang kahulugan ng panalangin? Ang panalangin ay isang paraan ng pakikipag-usap o komunikasyon sa Diyos. Pagpapakita ito ng pagtitiwala na tanging sa Kanya lamang tayo umaasa. Our dependence to God means we recognize our limitations. Kaya lumalapit tayo sa Diyos ng buong pagpapakumbaba, knowing that we are not able, but He is able. Sinabi ni Jesus sa John 15 verse 7, kung kayo'y mananatili sa akin at ang salita ko'y nananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang ilingin ninyo. Kaya huwag po natin kalimutan ang pagbabasa at pagbubulay-bulay ng kanyang salita upang manatili ito sa atin at tayo sa kanya. And when we pray, we must trust and believe in God's ability. Amen. Lahat papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugal ang lahat papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri ka, sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Shout! Si Yahweh ang ating Diyos. Maawit, umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugal ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. This time, church, we will claim or speak the name of Yahweh over our life situation. Okay po ba yan? All you need to say, Yahweh, Yahweh. Alright? Let's do it. Papala'y bumubuhos na si Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan si Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay, Yahweh, Yahweh. Isigaw ng lahat ng nilalang, Yahweh, Yahweh. Pagpapalang bumubuhos na, Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan
kailanman hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Amen? Let's declare. Si Yahweh ang ating Diyos. Minsan pa, sigaw, sabay-sabay. Si Yahweh ang ating Diyos. Oh, nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasahan, pagkat sa'yo ko lang natagpuan tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y aanay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mapalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasahan, pagkat sa'yo ko lang natagpuan tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y aanay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Tanging laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Oh, hallelujah, O Lord God. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Salamat, O Lord Jesus. Glory to you, O God. Hallelujah. You worthy to be praised, O Lord Jesus. Hallelujah. O God, glory, glory to you, O Lord Jesus. Hallelujah. Panginoon, muli tinataas ko sa inyo, Panginoon, ang tithes and offering, O Lord Jesus. Lord, alam kong ito'y isang tanda ng isang iyong kautusan, Panginoon, at tanda rin ng pagsunod sa inyo, Panginoon, O Lord Jesus, O God. Glory to you, O Lord Jesus. Muli, Panginoon, salamat sa mga kalooban na ito, Panginoon.
na ibalik niyo po, Panginoon, sa kanila na siksik, liglig at umaapaw, O Lord Jesus. Glory to you, O Lord Jesus. Ganon din po, Panginoon, sa mga humahawak, Panginoon, ng kalooban na ito, Panginoon. Samahan mo po, Panginoon, at gabayan, Panginoon, O Lord Jesus, upang magamit, Panginoon, sa ikalalago ng iyong sambahan, Panginoon, O Lord Jesus. Hallelujah. Glory to you, O Lord Jesus. You worthy, O God. Hallelujah. Panginoon, ganun din po, Panginoon. Alam kong hindi maikli ang iyong mga kamay, Panginoon, upang abutin, Panginoon, ang mga pangangailangan na aming mga kapatiran, Panginoon, O Lord. Alam kong ikaw ang tutugon, Panginoon, sa mga bagay na pangangailangan na katulad ng trabaho, O Lord God, physical, emotional, spiritual, Panginoon. Alam kong andyan ka lagi, Panginoon. Hindi ka nagsasawang abutin ang lahat ng ito, Panginoon, O Lord Jesus. Glory to you, O Lord Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat sa lahat ng bagay, Panginoon, at sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, ibinabalik po namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng kapurihan at kadakilaan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa, mga kapatid natin sa TLA Grace Christian Church, sa ating pong mga tagapakinig, tagakapanood ng ating pong midweek online gathering. So ngayon pong gabing ito ay mag-explore po tayo sa napakayaman at very comforting message na matatagpuan po sa Isaiah chapter 9 verse 6, na kung saan po ang ating propeta Isaias ay binuksan po sa atin ng isang very remarkable aspect of the promised Messiah. Sabi po rito, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. So pagpapatuloy po ng ating pong midweek online gathering series on the name of God, na base po sa Isaiah chapter 9 verse 6, ang ating pong title ngayong gabi ay Everlasting Father, the gift of God's eternal love. So makikita po natin dito sa Isaiah chapter 9 verse 6, meron po doon binanggit na for to us a child is born. So that is our main point, the gift of the Son. Okay? The opening words po na verse declares the birth of a child and the giving of a son. Ito pong proclamation, no, tumutukoy ito at tumutumbok po ito sa incarnation of Jesus Christ, our Lord and Savior. Ito pong very miraculous event ng Diyos taking on human form is a demonstration ng kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. And this act, God gave us His Son as a gift. Bigyan tayo ng regalo ng Diyos. Pinagkaloob po sa atin yung kanyang anak. At ang gift na to that carries immeasurable significance of our lives. No, ito po yung pinakamagandang regalo na matatanggap ng lahat ng tao sa mundong ito. Ito po yung ang ating pong pinagdiriwang ngayong Pasko ay ang ating pong Panginoong Hesus. Pangalawa po, nandun din po sa ating pong pag-uusapan ngayong gabi, yung pong sabi doon sa word that the weight of the government, yung bigat. So, ng pamamahala, sabi po ni Propeta Isaiah, nagpatuloy po siya, sabi niya, and the government will be on his shoulders. Ito pong phrase na to, it suggests the authority and responsibility that Jesus, the Messiah, carries. No? So kung ano yung kanyang bit-bit o tangan na responsibilidad at pamamahala. So it signifies not just earthly political power, but the spiritual governance. Hindi lang po yung political na pamamahala, kundi po yung ating pong pamamahala niya sa patungkol po sa ating spiritualidad. Sa lahat po ng kanyang nilikha.
Kaya po yung itutumbok po doon the weight of that government is what we call the burden of our sins. Yung bigat ng ating kasalanan, yun po yung kanya pong pamamahalaan. The brokenness of the world, yung pagkawasak ng mundo ito. And the weight of human suffering rest upon His shoulders. Lahat ng kabigatan sa mundong ito, lahat ng pasakit sa mundong ito, lahat ng hirap na meron tayo sa mundong ito, ay nasa balikat po ng ating Panginoong Jesus. Gayunpaman, no, hindi po gaya ng mga earthly rulers, ang ating po Panginoong Jesus bears this load with grace, compassion, and the promise of redemption. Kaya nga po, pag nagpatuloy po tayo sa Isaiah chapter 9 verse 6, sabi niya, and He will be called different names. And we're focusing on the name of Jesus as Everlasting Father. Yan po ang ating pagpupukusan ngayong gabi. Yung binigay na title to that our Messiah, Jesus Christ, in this verse. Sabi doon, Everlasting Father. The title may seem paradoxical, no? As we typically associate Jesus with the Son. Di ba? Parang alam natin, bakit Everlasting Father? And yet, alam natin Jesus as the Son. Yung pong sa kanya pong sa Trinity, Jesus is the Son, no? Not the Father. However, it emphasizes the eternal and unchanging nature of God's love. Jesus, as the everlasting Father, embodies the divine attribute of everlasting love and care for His children. So focus po tayo sa sinasabi nating eternal love. Sa pagtinawag po natin na si Jesus bilang everlasting Father, ang ating pong propeta na si Esaias, no, highlights the eternal nature of God o God's love. Yung hina-highlight na po rito, yung pong katangian ng pag-ibig ng Diyos na pangwalang hanggan. Kasi po, ang mga earthly fathers, yung mga tatay natin dito sa lupa, no, iba po siya sa ating pong Panginoon. Kasi while our fathers, our earthly fathers, may falter, nagkakamali, pumapalpak, nagbabago, di po ba, parang pagminsan, nagmamaliw po yung pag-ibig ng mga ama natin dito sa lupa. Pwedeng hindi na tayo magkaroon siya ng pagmamahal sa atin. Pero ang pag-ibig ng Diyos is unwavering, enduring through all circumstances. Sa lahat ng pagkakataon, hindi po magbabago at hindi magsasawa ang Diyos sa pag-ibig niya sa ating lahat. Sa Panginoong Hesus, we can find that a love that transcends time and is constant in our lives. No? Kaya gusto ko pong puntosin ngayon ay yung unwavering in the face of human frailty. No? Yung mga ama natin sa lupa may struggle with consistent love. Pwede ang mga tatay natin, no, hanggang sa tayo po ay maaaring nagkaroon ng lamat o nagkaroon ng tampo o hindi pagkakasunduan. Pwede po kasi siyang hindi maging consistent sa pagmamahal niya sa mga anak. Pero yung phrase po na doon na everlasting Father, nagbibigay po ng katiyakan sa atin na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi magmamaliw at hindi magbabago. Unaffected by human capabilities or shortcomings. Kahit hindi po tayo capable of loving God, God can still love us. No? Kahit po sa kabila ng ating pong mga pagkukulang sa Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili sa ating buhay.
even in our imperfection and vulnerability, ang katapatan ng Diyos endures despite doubts. Kahit pagdudahan mo ang pag-ibig ng Diyos, ang Diyos mananatili siyang tapat na pagmamahal. Magmamahalin tayo ng tapat ng Diyos habang buhay. Sabi po sa Romans chapter 8 verse 39, neither height or depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Pangalawa, dito po sa pinupuntos nating the eternal love of God, ang ibig po sabihin nun, that is also having endurance through all circumstances. Yung pong word na everlasting, ito po, napakasarap po ng pagkain. Sa Marikina ko lang po ito na natitikman. Pastor Dindo, the Kenneman. So, refers to God's love that transcends time. No, yung everlasting refers to God's love that transcends time and remains constant despite changing circumstances. So, it is present in joy and sorrow, providing comfort and ensuring we are never separated from His compassionate embrace regardless of our emotions or life uncertainties. Sa yung pong sa lahat ng pagkakataon natin, kahit po tayo po ay nandyan sa kasiyahan, kalungkutan, kahit po sa mga panahon na tayo po ay ang ating pong damdamin, yung tila po parang malayo, malamig sa Diyos. Sa mga panahon na tayo po ay dumadaan ng mga uncertainties o yung mga walang katiyakan sa buhay. No? Ang pag-ibig po ng Diyos ay mananatili. It endures forever. Sabi nga sa Psalms 136:26, give thanks to the Lord of the God of heaven, for His steadfast love endures forever. Pato, nandito po sa eternal life yung consistency in Christ. Kaya po yung pananampalataya natin kay Kristo, yung pagtitiwala natin sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, na ganap at sapat upang bayaran ng ating mga kasalanan, yun po ay nagpapatibay ng ating pong relasyon with the everlasting Father. With Jesus as the embodiment of God's love, His sacrifice and resurrection demonstrate the depth of God's love. Makikita natin yung lalim ng pag-ibig ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Alam niyo po, yung sa paghihirap ni Kristo, sa bawat dugo na tumigis doon sa Kalbaryo, sa bawat hagupit at naghirap at sakit at sugat na naranasan ni Kristo, sinasabi niya sa akin, habang siya po ay nandoon, nahihirapan, napapagod, nauuhaw, nasasaktan, ang sinasabi niya, itong dugo na to ay para sa iyo at para sa akin. Sinasabi niya sa bawat tulo ng dugo na yan, sinasabi niya, this blood is for you and for me. Kaya, it is establishing trust and confidence in the enduring love of our everlasting Father. Pinakita po ni Kristo doon na hindi nagmamaliw ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pag-ibig ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Pinakita niya na ganito katindi, kasinhi ang pag-ibig ng ating Ama sa langit. Na ganito na kahit anong hirap, sakit, hindi nagbabago at hindi bibitaw ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. That we can have that confidence
in the enduring love of our everlasting Father through the redemptive work of Jesus Christ. Sabi po sa Colossians chapter 1 verse 13 to 14, "For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption and the forgiveness of our sins." So makikita rin din po natin, no? Yung tinatawag nating nurturing care doon sa everlasting Father. So Jesus, as the everlasting Father, not only loves us eternally, but also provides nurturing care. No? Kagaya po ng mapagmahal nating mga magulang, ang Panginoong Hesus ay ginagabayan niya tayo, pinoprotektahan niya tayo, at tinuturuan niya tayo. At sa panahon po tayo ay may masaya at malungkot, o sa kalungkutan, kaligayahan, we can find solace in the comforting embrace of our everlasting Father. So sa ating pong paglalakbay, we have this guidance in life's journey. As a nurturing parent, no? Yung mga magulang natin, ginagabayan niya tayo. Yung mga anak, di ba yung mga magulang, mula sa pagbata pa lang, hanggang sa lumaki, nandun yung paggabay ng magulang. No? Nabibigay po silang direksyon kung paano pagpipiliin courses, andun yung support. Si Jesus, bilang ating pong everlasting Father, guides us towards righteousness and purpose. No? Ginagabayan tayo patungo sa katuwiran at sa layunin ng ating pong Panginoon. Sa pamamagitan po ng ating pong mga pagbabasa ng mga talata sa Biblia, sa ating pananalangin at ang banal na Espiritu, tinitiyak na tayo ay naka-align sa kanyang kalooban. Sabi po doon sa Matthew 4:19, no? And He said to them, "Follow me, and I will make you fishers of men." Diba? Sinabi niya po sa mga alagad niya, "Follow me." Bakit? Kasi po ang Panginoon ang nagumabay sa kanila patungo sa gusto ng Diyos sa buhay nila. Kaya din po tayo. Kung tayo po ay magdedesisyon ngayong gabi, na ipagkakatiwala mo lahat kay Kristo at magtitiwala ka sa ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, at sasabihin ng iyong bibig ngayong gabi na ikaw ay mula ngayon magtitiwala ka sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay ganap at sapat na kabayaran para sa iyong kasalanan, matitiyak mo sa iyong buhay na gagabayan ka ng Panginoon upang madala ka niya sa tunay na katwiran at matuwid na pamumuhay. So, pangalawa, nandun po yung protective embrace, no? So, si Jesus po, like a loving parent, provides a protective embrace, no? Resembling what? The good shepherd's nurturing care. Kaya po siya tinawag na mabuting pastor, no? So, in times of trial, sa panahon po tayo po ay may pagsubok, kahirapan, makakatagpo po tayo ng kapahingahan in His unwavering commitment to our well-being, allowing us to find solace in His arms. Sabi po sa Romans chapter 8 verse 39, "Neither height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord." Nakita rin po doon natin, no, dun sa nurturing care ng Panginoon ay yung comfort in joy and sorrows. So Jesus po, no, in Jesus' nurturing care is present in all seasons. Sa lahat ng panahon ng ating buhay, nandun po ang kalinga ng Diyos. Yung pong kanyang kahanga-hangang pagkalinga ay naroon palagi sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Ano man ang karanasan mo, nandun ka man, mabankrupt man ang business mo, mawalan ka ng trabaho, na maloko ka man ng mga tao, alam niyo po, ang kalinga ng Diyos ay nandun pa rin.
talikuran ka man ng lahat, hiwalayan ka man, no, ng iyong mahal sa buhay, ang kahangahangang pagkalinga ng Diyos ay lagi mong maaasahan. Encompassing both joy and sorrow. He rejoices with us in joy and consoles us in sorrow, providing strength and comfort throughout our human experience, encompassing all circumstances. Kaya po sabi po sa John 16:22, so also you have sorrow now, but I will see you again, and your hearts will rejoice, and no one will take your joy from you. So last point, no, natin ngayong gabi, no, there's adoption into God's family. Through faith in Christ, yung kung ikaw ay nagtiwala kay Kristo, ibinigay mo yung pagtitiwala dun sa ginawa ni Kristo dun sa krus ng Kalbaryo, we are being adopted in God's family. Pag nanampalataya ka kay Jesus, at binigay mo yung pagtitiwala sa Kanya, you become heirs to His kingdom. Magiging tagapagmana ka ng kaharian ng Diyos. As our everlasting Father, Jesus assures us of a relationship that extends beyond this temporal existence, promising an eternal inheritance with Him. So sa pamamagitan po ni Kristo, tayo po ay tinuring na pabilang sa pamilya ng Diyos. Adoption is a deliberate, intentional choice to bring someone into a family, symbolizing God's purposeful decision. Sa pamamagitan ng iyong pananampalataya kay Kristo, mararanasan natin yung spiritual adoption. Na bagamat tayo po ay dahil sa ating kasalanan, itinuring po tayong kaaway ng Diyos. Pero dahil kung tayo po ay magtitiwala kay Jesus, mananampalataya ka sa Panginoon, you will experience the spiritual adoption. Hindi ka po niya ituturing lang na kakampi, kundi ikaw ay kanyang kapamilya. Ito po ay nag-uugat na mula sa God's given plan and made possible po, naging posible sa pamamagitan ng pagliligtas ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. As stated by Apostle Paul in Ephesians chapter 1 verse 5 says, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ, in accordance with His pleasure and will. Tayo rin po ay naging tagapagmana ng kaharian. So we have become heirs to God's kingdom. As adopted children, we are not only brought into God's family, but also designated us as heirs. Ang ganda po ng word na designated. Alam niyo po, pag ibig sabihin po nun, talagang isinadya na ilagay ang ating pangalan dun sa listahan ng mga tagapagmana. Ganun po kasi napakahalaga po niyan sa legal terms, designations. No? Napakahalaga na ikaw po ay being designated as heirs. Kung hindi po kasi, kahit po kayo anak, hindi po kayo dinesignate as tagapagmana, hindi po tayo magmamana. So ito po, dahil po sa pagtitiwala mo sa Panginoon, you're being designated as heirs. As emphasized po sa Romans 8 verse 17, we are co-heirs with Christ, sharing in His suffering and glory. This status reflects the generous gift of God, our everlasting Father, to grant us a share in a divine inheritance. Sabi po sa Romans 8:17, now if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. And lastly, yung pong assurance through the everlasting Father, yun po maganda dito. No? May katiyakan po tayo. Maaasahan po natin. Yung pong ating adoption na to, and inheritance, nakabase po yan sa hindi nagbabagong karakter ni Jesus. Our everlasting Father, His faithfulness and commitment ensure our position as adopted children of God. And we are heirs, providing reassurance in times of
doubt or challenge. So dear brothers and sisters, the proclamation in Isaiah chapter 9 verse 6 encapsulates the profound truth our Savior's birth, His governance over all, and the everlasting love and care He extends us, our everlasting Father. As we reflect on this passage, we may be reminded of the incredible gifts that God has given us in His Son. May our hearts be filled with gratitude for the eternal love of our everlasting Father. Amen. Let us all pray. Father, we thank you for the gift of the Son, our everlasting Father. Thank you, Lord, for reassuring us that your love will never cease. And truly, Lord, we can put our trust in your love. Thank you, God, for being our everlasting Father. Jesus, salamat po na kayo po ang aming pong walang hanggang Ama na makikita at masusumpungan sa lahat ng aming pong buhay. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po, mananalangin po tayo para po sa family, church, and nation. Aming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo. Pinapadalangin po namin sa iyo ang bawat pamilya. Salamat po, Panginoon, sa binigyan nyo kami ng earthly family. Thank you, God, for providing us family. Lord, hayaan mo, Panginoon, na bawat ang tahanan ng mga
nakikinig ngayon at miyembro po ng TLA Grace Church. Kaya mo, Panginoon, na maranasan po ng bawat tahanan, ng bawat pamilya, ang pagkilos mo sa araw-araw, Panginoon. Sa panahon na mayroon po mga pagsubok, may hamon ng buhay, mayroon po kabiguan, manawa, Panginoon, maranasan ang pag-ibig mo at katapatan mo sa bawat isa. Sa may mga karamdaman, Panginoon, kayo po ang siyang humilos at magpagaling. Sa may mga problema sa pinansyal, kayo ang siyang umabot at magpatuloy na kumilos sa kanila po at magpakita ng inyong katapatan sa lahat ng oras na kanilang buhay. O Diyos, kayo po patuloy na sumama sa mga ama ng tanghanan, kayo po ang siyang kumilos sa kanila at magbigay ng karunungan at gabay kung paano po pamamahalaan ang bawat pamilya. Gayon din naman po ang mga ina ng tanghanan. O Diyos, kayo ang siyang patuloy na kumilos sa kanila, magbigay po sa kanilang kaaliwan sa panahon na po sila nalulungkot. Kaya mo Diyos, gabayan niyo po ang aming mga pamilya. Salamat po. Gayon din naman po, pinapanalangin namin sa iyo ang aming iglesia, ang aming church. Salamat po, Panginoon, dahil nakasugpong po ang church ng isang lugar na magkakaluban mo ng isang magiging permanente pong aming panambahan. Nawa, Panginoon, ang mga bawat isa na tutuwang dito, pagpalain mo, Panginoon. Kaya mo, Diyos, na pagpalain mo itong lugar na ito. Ngayon pa lang, tinataasan namin sa iyo. At naniniwala kami na may pasisimulan kang magandang bagay sa aming pong church. Kaya mo, Panginoon, ang aming pong tagapanguna na si Pastor Jerry, ay lukuban mo po ng katalinuhan, kakayanan, na pangasiwaan ang aming pong iglesia. Bigyan mo po siya ng mga pangitay na magpapalago ng iyong pong kaharian dito po sa lupa. Kaya mo, Panginoon, na marami pong mga tao na mapaglingkuran namin at mailapit namin sa iyong paanan, Panginoon. Marami kami mga kaluluwa na mga naghahanap ng katiyakan sa buhay, naghahanap ng kapahingahan, naghahanap po ng kasagutan. Kaya mo, Diyos, magsilbing pong instrumento ang aming pong paglingkod na to, lalo na po ngayon dito sa online na to, gathering na to. Marami pong nakikinig, marami pong mga pagkakataon na mapapakinggan ang aming pong mensahe. Nawa, O Diyos, nawa ang mensahe mo ang marinig, hindi yung mensahe namin. Ikaw po ang makita, hindi po kami tatlo. Gamitin mo lahat ng aming pong ministeryo at naniniwala po kami na may gagawin kang magandang bagay sa TLA Grace Church. Salamat po sa Panginoon Jesus. Gayun din naman po, Panginoon, pinapanalangin namin sa iyo ang aming pong bansa, Pilipinas. Marami pong mga pagsubok, marami pong mga issues, marami pong mga politikal, ekonomiya, pinansyal, andyan na po ang mga pagpinto ng mga kaguluhan, mga peace and order, andyan din po ang mga bagay po na nagbibigay po ng hindi po magandang indikasyon. Kaya mo, Diyos, na ikaw po ang siyang humawak sa aming pong bansa. Ipuin niyo po, Panginoon, ang aming pong bansang ito. Tulungan niyo po kami na makaahon sa lahat ng pagsubok nito. Salamat po sa gagawin mo. Salamat po, manguna ka sa aming pong bansa. Ikaw po ang siyang maging Panginoon ng aming pong bansa. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. At ngayon po, tanggapin nawa ng bawat isa ang pag-ibig na nagmumula po sa ating Panginoong Ama sa Langit. At gayon din naman ang pag-ibig ng kanyang anak at ang kapangyarihan ng Santong Espiritu ang siyang patuloy na magagabay sa ating araw-araw. Ang siyang sumabawat isa ngayon at kailanman. Amen and amen. God bless us all. My soul, He is Lord, and He lives, yes, He lives. I'm alive 'cause Jesus lives.
smile.